Good day guys, another day, another idea. Kung isa kang OFW na andito sa UK, binabalak mo o ng partner nyo na magpalit ng dependent visa or mag-switch ng dependent visa, itong video na to ay para sa'yo. Itong video na to ay based on our experience. Ginawa namin to ng misis ko ng DIY, hindi namin kinailangan ng assessor. Okay naman at naging maganda naman ang resulta, na-approve naman ng home office. So, itong video na ito ay para sa'yo. Let's go. So, yun guys, bago ako pumasok dito sa UK, isa akong skilled worker tulad nyo rin. At isa akong under ng Tier 2 visa, which is butcher ako dati dito sa United Kingdom. Nung nag-decision kami ni Mrs. na magpalit na lang ako ng visa ko kasi meron kaming plano sa future, yun nga yung sa family para ang isa sa amin ay hindi mahirapan. Nag-decide kami mag-change visa ako, which is maganda naman. Ano ba ang benefits ng under dependent visa? Ang benefits nito sa UK, inaalaw ka mag-work kahit saan. Anong ibig kong sabihin? Hindi mo kailangan na ng sponsorship. Bagkus mag-apply ka lang, kung fit ka naman doon sa company na in-applyan mo, hinard ka, qualified ka naman, hinard ka ng company, so makakapag-work ka. Hanapin lang sa'yo yung share code, which is yung magkaroon sila ng access doon sa visa mo na meron ka doon sa GovUK, makikita nila doon na may right to work ka dito. Ang pangalawang benefit, ikaw ay isang dependent visa dito sa UK, is pwede kang mag-start ng business mo. Yes, tama po kayo nang narinig. Pwede kang mag-start ng business mo as long as mapafollow mo lang yung rules dito sa UK. Pwede kang makagsimula. Ang pangatlo na benefit ng pagiging isang dependent visa dito sa UK, inaalaw ka nito na magkaroon ng access para makapag-aral sa mga uni dito or mga short-term course dito sa UK. So, ang ganda no? Napakaganda yung opportunity. So, ibig sabihin, yung pagiging isang dependent visa dito, kabayan, ay ang lawak ng opportunity. Pangalawa, ang powerful nung pag ikaw ay under ng dependent. Magkaiba yung process ng visa pag andito ka sa loob ng UK o sa bansa ng UK. At mag-iba din pag ikaw ay nasa labas ng UK. For example, nasa Pinas ka, magkaiba yung process. So, nag-process ako dito sa loob ng UK. Nag-process ako ng dependent visa ko under sa skilled visa ni Mrs. na Tier 2. Switching to dependent visa under health and care visa of the main applicant, it means hindi ka kinakailangan or hindi ka required na magbayad ng IHS, yung Immigration Health Surcharge. Pag ang visa mo ay under main applicant is health and care. Pag ang main applicant, partner mo is hindi under ng health and care, magbabayad ka ng Immigration Health Surcharge. So, year 2025, ngayon, April 2025, tumaas na po, nagtaasan na, pati lahat nagtaasan na, pati ang IHS. So, nakakasad lang, pero yun talaga yung rules at policy ng home office. So, wala tayong magawa. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo, papaano kami nag-apply based on our experience. Mga kabayan, hindi ako expert pagdating o hindi ako solicitor ng affiliated sa anumang company. Hindi ako solicitor or expert pagdating dito. Itong video na to, sineshare ko lang para magkaroon tayo ng idea paano mag-process ng DIY based on our experience. Na hindi kami nagbayad, kundi kami lang talaga ni Mrs. ang nag-apply nito. Ang next step na gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung paano namin ito ginawa via online. Maraming nagtatanong sa amin kung ano ba yung link. Nalilito sila kung saan sila pupunta na link. Kung sa family route ba or sa health and care dependent route. Parang ganon. Magkakaiba. Kaya yung iba nalilito kung saan sila tatakbo. Ngayon, i-share ko sa inyo on screen dito sa video na to kung paano namin ito ginawa. So, let's go. So, i-share ko sa inyo kung paano kami nag-start ni Mrs. sa pag-apply ng dependent visa namin. At kasi maraming nalilito kung saan ba hanapin yung link or saan ba sila mag-i-start sa GovUK. So, ilalagay ko dito yung link ko na kinapi sa from GovUK lang din. I-share ko din siya dito sa video na ito. Makikita nyo siya sa job description. So, makikita nyo health and care worker visa. Pwede nyo din yan i-search sa GovUK kung gusto nyo dumere.
Makikita nyo naman kung saan nag-start: home, visa, immigration, and work in the workplace. So, baba lang tayo. Hanapin natin yung applying inside the UK. Kasi sabi ko sa inyo, magkaiba yung process, yung pag-apply from outside the UK, which is kung example, kung nasa Pinas kayo, magkaiba. So, sa akin, by our experience, dahil sa inside, nandito ako sa UK, gawangan na nga ng butcher ako dati as skilled worker. So, ito yung hinanap namin. So, apply online as your partner inside the UK. So, i-click lang natin yan, guys. Click natin ito, England. So, wala tayong EU passport na ganyan, guys. So, do you have a biometric residence permit, BRP? Yes. Noong 2024 may physical BRP pa ako or card. So, ngayon, di ba, nasa online na. Pwede nyo din kunin doon BRP number ninyo. So, it's same lang din. Has your BRP expired? Kung yes, yes. Pag no, no. So, tayo ay hindi expired, no? Sabi nyo lang dyan, yes. Have you ever provided fingerprints visa application? Yes. Is your name on your biometric resident permit same as your current passport? Yes. Ganyan lang pagsagot, guys. Check. You can use the app. You can use the app on iPhone 7. Take note of this, guys, kasi importante din ito. Kasi kailangan nila sa pag-scan ng BRP ninyo o sa kuha ng details ninyo. So, naipasa naman namin yan, AFC. Continue lang natin, guys. At may option naman siya dito, kunyari, kung wala kaya, phone can use the app. Pero hindi namin tinry yan kasi wala naman kami experience dyan. So, i-continue lang namin dahil wala naman kaming problema dito sa page na to. So, ang susunod nyo na dito, guys, is create visa account. So, mag-create kayo ng visa account ninyo. Pagkatapos nyong sagutan yung mga question na yon, mag-create na kayo ng visa account nyo, which is, ito yung mga kailangan ninyo. Date of birth, hingin sa inyo, passport, email address, and phone number. I-ready nyo na yung mga yan. Tapos, pag-start na kayo ng create account, so, create an account. Mag-create kayo, tapos, i-fill nyo na ngayon yung details nyo. Who are you creating this account for? So, ikaw, dahil as dependent, i-create mo, yan, mag-start na dito yung pag-create ng account, guys. So, ilalagay nyo lahat dito, yung personal details ninyo. Sagutan nyo lang. After nyo masagutan itong create account, after nyo makakreate ng account, ilagay nyo lang lahat ng mga correct details ninyo. Wag yung false details. Baka makasuhan tayo. Tapos, pag after nyo makakreate ng account, guys, hindi ko na to matutuloy itong video dito sa part na to. Ida-direct na kayo sa login. Ilalagin nyo na yung itong account na na-create nyo. So, ngayon, pag nalagin nyo na, nagkaroon na kayo ng access, dahil may sarili na kayong account, ida-direct niya kayo sa fill all the question. So, based on our experience, hindi nila kami hiningian ng requirements. Yun lang, yung BRP lang. Only me as pendant, yung BRP lang para inalaw kami para makapag-create ng account. And after answering all the question, guys, next is payment na. Pagkatapos nun, which is yung 200 plus something na payment. Depende sa answer nyo kung hihingin kayo ng requirement. Based on our experience, guys, walang hiningi sa amin na requirements. Yun lang, yung BRP lang para lang magkaroon kami ng access at mag-create kami ng account. After nun, payment na, pagkatapos nyong masagutan din yung full question na nandoon sa application. Dito sa video na to, i-share ko sa inyo ano yung mga dapat nyong i-prepare. Ano-ano ba yung dapat nating i-prepare para masagutan yung core question doon sa application. I-share ko sa inyo based on our experience kung ano yung mga hinanap nila sa amin. Number 1 dyan, syempre, National Identity Card. Ang sinubmit namin is yung passport namin. Pangalawa na tinanong sa amin, yung details ng home namin. Sa amin, based on our experience, nilagay namin pati details ng agent doon sa questions. Yun yung sinagot namin. Like, for example, name, telephone number, and current address, at saka pati yung mga previous address. Like, for example, for me, pangatlong bahay ko to. So, nilagay ko yung una at pangalawang
bahay ko dito sa UK bago ako lumipat dito. So kung ilang beses kayo lumipat, dapat ilagay nyo doon yung bawat address na yon. Doon naman sa part ng relationship, i-fill up mo dito yung details ni MA or ni main applicant. Sa partner application details ni MA, i-ready nyo rin yung COC. Kailangan nyo yung code kung saan nakategorize yung MA or yung main applicant kung saan siya nakategory pagiging skilled worker niya dito sa ilalagay ko sa description kung saan yung makikita o hanapin yung SOC codes ng partner nyo o ni MA sa baba. I-share ko sa description yung link. Next naman, na core question doon is yung travel history. Importante yon. Lalo na kung madalas kayong mag-travel ni Mrs. ng partner nyo outside the UK. Hahanapin nila yon, kailangan nyo doon isa-isahin, pati yung details at date kung kailan kayo labas-pasok ng United Kingdom. So ayun, yun yung mga core question na dapat nyong i-prepare sa pagsagot doon sa application. And next doon is payment na. So, based on our experience, hindi na kami hinanapan ng marriage certificate, kundi in-scan lang yung BRP namin. At next step na ginawa namin, after namin masagutan yung application, nagbayad kami nung visa noon. So, kung magkano yung nagastos namin sa pag-apply ng visa ko as a dependent under health and care, ay inabot lang noon yung year 2024 is 258 kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, dahil year 2025 na, nagkaroon na ng new rules ang UK or Home Office, ito ay nagtaas na. So, yun lang yung binayaran namin. BRP, nagsabit kami ng BRP at pinrepair lang namin yung 260 pounds. Pwede itong bayaran by CC or debit card. So, yung application namin, nag-apply ako ng March 3. Yung approval ng application namin is na-receive namin siya ng March 16. So, almost 2 weeks lang yung approval nung application. Ganun lang kadali at ganun lang kabilis. So, sana guys, nakatulong itong video na ito dahil maraming nagko-confuse kung ano ba yung route, kung papaano nila sisimulan yung dependent visa nila or application visa nila as a dependent under health and care visa inside the UK. Take note po, magkaiba yung application process ng dependent outside the UK sa inside dependent visa na nandito na sa UK. So, maraming salamat at sana may natutunan kayo. Kung mayroon pa kayong nais i-content or gusto nyong malaman or idea, as long as na alam natin by our experience, i-share po natin yan sa inyo. Please pa-follow po, pa-subscribe, and pa-like po ng videos po namin. Maraming salamat po. Keep safe po sa ating lahat. Bye-bye po. See you po sa next vlog. Don't forget to like and share.